Pag-usapan natin yan. Kasi, di ba, ang sinasabi niya, ang hinahanap niya lang naman is... Assurance. Assurance lang yung pagbati mo ng Happy Monthsary or kung ano man. Wala ka bang... Sino bang may ayaw ma-assure? Yes. Diba? Kunwari, tulad ng sinabi ni Vice kanina, wala ka bang ibang ways ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanya bukod sa pagbati ng Happy Monthsary? Actually, 2 beses ko ngayon binigyan ng promise ring eh. Para lang talagang ma-assure. Anong sinabi mo sa promise ring? Anong prinamis mo sa kanya? Baka kaya lalo siya nasaktan. Nagbigay ka ng promise ring, pero yung sinabi mo dun sa promise ring, yung promise, hindi niya naman nakitang natuloy. Ayun nga yung sinabi niya na parang baka hanggang salita lang ako, na ganyan, na iba pa rin kasi nakikita sa sinasabi lang. So aside sa promise ring, ano pang yung mga ginawa mo? Nag-promise necklace din siya. Promise anklet. Nabuo yung jewelry box. Ano pang mga bagay? Meron ka bang ibang love language na ginawa para sa kanya? Ayun, pagka niyayaya ko pa rin naman siyang lumabas-labas. Pero hindi na kasi ganun kadalas katulad dati. Nung hindi pa busy. Kasi alam mo, sa relasyon, yung iba yung alam mo yung difference ng love sa in love? Yeah. Diba? Kasi pwedeng sinasabing, mahal ko naman siya eh. Yun din yung pagkakaiba ng, mahal mo ba siya o iniibig mo siya? Kasi yung mahal, pwede mo siyang ibigay sa lahat, sa maraming tao. Diba? Pero yung iniibig mo siya, pinararamdam at ibinibigay mo lang yan sa pinaka-natatangi. Kaya kung nararamdaman ko mahal niya ako o sinasabi mo, mahal ko naman siya eh. Pero napaparamdam mo ba sa kanya kung iniibig mo ba siya? Napaparamdam mo ba yung pagiging natatangi niya? Yung in love, yung love at in love, kasi yun nga, yung love na para sa lahat ng tao, pero yung in love, isa lang yun. Isa lang yun. At saka yung, para ma-maintain mo yung pagiging in love mo dun sa relationship, it is a constant combination. It is a constant combination of both your conscious and unconscious efforts. Kasi kung wala kang, kaya siya in love, meron siyang, ang pagkakaiba nung mahal sa pag-ibig, yung unique sense of intimacy. Unique sense of intimacy. Kung hindi nararamdaman, kung hindi na evident sa relasyon yung unique sense of intimacy, mahal mo na lang siya, pero hindi mo na siya iniibig. Kasi wala nang katangi-tangi sa nararamdaman nyo sa isa't isa. Wala na kayong ginagawa sa isa't isang kakaiba at katangi-tangi. Yung pinapakita at ginagawa nyo sa isa't isa, napapakita nyo rin sa lahat. Walang espesyal. You have to make that person feel so special. You have to do things that are special. You have to make that relationship special. Extra special compared to your relationship with your friends, relationship with your co-workers. How you treat that person should be extra special compared to how you treat your workmates, your friends. Kung paano mo kinakausap yung mga tropa mo sa labas, pagkausap mo siya, iba. Merong unique sense of intimacy para maramdaman nyo sa isa't isa. Hindi ko lang tumahal. In love ako dito. Kaya pag nasa relasyon kayo, nakakatakot kung in love pa ba ako dito o mahal ko na lang siya. So at that point, in love ka pa ba sa kanya o mahal mo na lang siya? Pag mahal mo siya, you care about her, gusto mo masaya siya, maganda yung nararamdaman mo sa kanya, may love. Pero yung in love ka sa kanya, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Pagod na pagod ako, pero gusto ko na umuwi kasi gusto ko na may akap yung asawa ko. Yung, wala ako sa mood, pero gusto ko na makausap si Ayon kasi babalik ako sa mood. Yung ganon. Yung lagi kaming, ito, nakakainis to eh. Ang daming nito, tag dito, ang arte-arte nito, pero ito ang gusto kong makasama habang buhay. In love ka sa kanya. May unique sense of intimacy. Pero kung ayaw mo na siyang makatabi, ayaw mo na siyang nakakausap, you don't want to spend time with that person, ayaw nyo na maglambingan, ayaw mo na mag-celebrate ng kanong sa anniversary na lang tayo, bakit monthsary? Kasi diba, kaya buwan-buwan gusto mo mag-celebrate kasi in love ka eh. Gusto mo mag-celebrate kayo lagi eh. So pag ayaw mo nang mag-celebrate with her, that's the time you question yourself, my God, mahal ko na lang ba siya? Hindi na ba ako in love?
Kasi ba't ayaw ko nang mag-celebrate with her? Being with her is special. Every time I spend with that person is special because I am in love with that person. Were you in love with her o mahal mo na lang siya? Alam ko naman sa sarili kong mahal ko siya eh. Pero di lang ako aware na siguro sa mga actions ko na iba pala yung sinasabi ko sa nararamdaman niya. Yung ganun. Parang nakukulangan siya eh sa mga binibigay ko. Or siguro, kasi, ayun nga, nagpakakampante ako talaga na kala ko okay lang sa kanya lahat ng mga ginagawa ko. Yung mga naibibigay ko, kala ko sapat lang. Yung pala hindi, kulang. Wala nang ang conscious and unconscious efforts. Opo. Kasi Parang pag in love sa ka, may isip ko conscious and unconscious efforts. Parang kunyari, pag in love ka sa tao, ang conscious effort mo, ihahatid ko to pa uwi. Di ba pag in love ka sa tao, ihahatid ko to. Ihahatid kita. So mararamdaman ng tao, in love to sa akin kasi may conscious effort, hinahatid niya ako eh. Pero kasi planado yun. May mga bagay kang pinaplano para sa taong in love ka. Yung unconscious effort, naglalakad kayo, nalaglag yung libro niya, kinuha mo. Unconscious effort. Hindi mo yung plinano, pero ginawa mo para sa kanya and that made him feel so good. Conscious effort and unconscious effort. Pag in love ka, may ganun lagi. It's a constant combination of your conscious and unconscious effort. Conscious effort, in love ako dito, i-date ko siya. Plinano mo ang date. Ang unconscious effort, pinakain mo siya. Sumabit dito yung kanin. Tinanggal mo. Hindi mo yun gagawin sa lahat ng nagkakadumi dito. Gagawin mo lang yan sa taong in love ka kasi nandun sa kanyang unique sense of intimacy. At pag ginawa mo yun, mararamdaman niya ang sarap. Kasi in love ka. Sa kanya mo lang ginawa. Yung unconscious effort. Hindi mo plinano pero ginagawa mo at matamis. Kaya kung wala ka ng conscious effort, wala ka pang unconscious effort, baka mahal mo lang siya kasi may pinagsamahan kayo, may mga alaala kayo, may relasyon kayo, pero hindi na siya special. Hindi ka na in love sa kanya. Kaya ngayon, tanungin niyo mga sarili niyo, sa mga karelasyon niyo, ano yung mga unconscious effort niyo, conscious effort niyo? In love pa ba kayo o mahal niyo na lang siya? Galing? Galing, no? Parang nag-spoken word. Oo. Ba talaga si mama? Kaya tingin mo, di ba na napaalam siya, hinabol mo ba siya? Nung nakipag-break siya, hindi po. Mga ilang araw pa. Parang pares kasi kaming masama loob sa isa't isa nung araw na ito. Di ba? Hindi mo na hinabol. So parang, let go. Ano na? So ano na talaga? Parang hindi na ganun ka-in love. Oo, kasi Hindi kung na 5 in years, love. it's a challenge eh. Pag tumatagal yung relationship, challenge siya kung paano mo ma-maintain yung strong, yung unique sense of intimacy. Kaya nga siya conscious effort. Conscious. Ang relasyon kasi, ang pag-ibig, hindi ang pagmamahala, ang pag-ibig at ang relasyon ay tinatrabaho, ginagalingan, at pinangangatawanan. Tatrabahuhin mo yung relationship. Yes. Hindi pwedeng, mahal ko yan, pero wala kang ginagawa. No. Kailangan hindi nagsisimula at natatapos sa nararamdaman mong mahal mo siya. Kailangan nagsimulang mahal ko siya at matapos ng naiparamdam ko sa kanyang mahal ko siya. Especially after years Yes. and years and years of being together. Kasi syempre, andun tayo may honeymoon stage. Pero eventually, there comes a point na meron ka na rin talagang effort and you choose to stay in. Yeah. Hindi siya sinasabi lang. Mahal ko yan, mahal kita. Siya ay hindi mag-on na tayo, mag-jowa na tayo. Hindi mag-asawa na tayo, hindi siya sinasabi lang. Yun ay tinatrabaho, ginagalingan at pinangangatawanan. Yeah. Yes. Galing. Amen. So yun, so sadly, di ba, in love kayo nung simula pero eventually hindi tayo sure kung nanatili kayong in love o nawala na siya. Dahil unconsciously, nagbago siya,
hindi mo nalungkot ka sa pagbabago, hindi mo na rin kinaya at umalis ka na. Opo, tama. Ngayon, okay na sa'yo na wala siya sa buhay niya. May part sa akin na, syempre, namimiss ko pa din yung dating kami. Di naman po mawawala yun kasi first boyfriend ko nga. Yeah. Tsaka matagal kami. At saka pwedeng mahal mo pa siya. Oo. Pero wala ng sense of intimacy. Oo. Kasi may pinagsamahan kayo eh. Oo. Andun, parang feeling ko parang hindi naman siya agad-agad mawawala Yeah. talaga. Kasi, iba kasi talaga pag pag ikaw talaga yung nagmamahal, yung binigay mo talaga lahat. Parang ang hirap-hirap Nagsisi kalimutan. ka ba na nabigay mo lahat? Hindi ako nagsisi. Kasi binigay ko yung best ko. Pinakita ko sa kanya. Hindi ako nagkulang. Trinabaho mo, Oo. ginalingan mo, Siyempre. at sinubukan mong pangatawanan. Oo. Sobra ko siyang alagaan talaga. May mga times nga na naiinggit sa kanya yung mga co-workmates niya eh. Isipin, nagpe-prepare ko siya ng baon. Ba't di ka na lang nag-catering para makinabang yung workmates niya? Kasi kasi siya lang eh. Kung nag-catering ka din, na-prepare mo iba, kumita ka pa. Di ka din nag-isip. Hindi, joke lang. Hindi, mahal So mo ngayon, talaga eh. hindi ka na in love sa kanya eh, di ba? Hindi na ba? Hindi na. Hindi ka. May ano na. Paano kung ano? Hindi, first love kasi. Over yung chorus agad. Grabe. Ganon talaga pag first love. Oh, ay, First pinilabutan pa? ako sa Yes Almost nga. Over You, ha? Ang ganda nung pindot nun. Kaya talaga bibigyan ko kayo ng 250 mamaya.